At yun nga no mga kabayan, pag-usapan nga po natin na ito pong naging interview kay Senator Mig Zubiri at kay Shell Jokno mga kabayan. Tignan po natin yung malaking pagkakaiba po nung dalawang interview. Dahil po kasi mga kabayan, doon po sa nangyaring interview kay Shell Jokno, naturingan pong abogado po itong si Shell Jokno. Akala mo po, kung mga question sa desisyon ng Korte Suprema, akala mo mas mataas po siya sa mga judges o hukom ng Korte Suprema. Kaya nga po doon sa naging interview ni Senator Zubiri, makikita niyo po talaga na ito pong parehong parte ng Kamara, kasi parehas Kongreso yun, yung Senate tsaka Kamara, isa lang po yan Congress po yan Ngayon po, makikita mo kung sino po talaga yung sumusunod dito sa batas Kasi malinaw naman po, final and executory. Ibig po sabihin, yung nasabi pong impeachment ni BP Inday Sara, tuldok na po yun. Illegal po ang ginawa ng Kamara de Representante, ng mga congressman po. Illegal po, unconstitutional. Ayon po yan sa mga hukom. Pero ipinipilit pa rin po neto ni Shell Jokno na sana daw po bigyan po sila ng pagkakataon para mag-reappeal. Mr. Shell Jokno, ipapaalala lang po namin sa'yo, baka nakakalimutan mo. Binigyan po kayo ng pagkakataon para magsalita. Pero ano pong ginawa po ninyo? Hindi nyo po sinagot yung tanong ng Korte Suprema. Yun na po yung pagkakataon Diba? Sagutin ninyo, hindi nyo po sinagot. Tapos ngayon, nung nagpataw ng desisyon, sasabihin ninyo, mag-reappeal. Diba? Na sana, bigyan pa ng pagkakataon. Nung binibigyan kayo ng pagkakataon, hindi kayo sumusunod. Tama-tama po yung sinabi ni Senator Zubiri, di ba? Susunod tayo, kasi siya na yung final verdict Siya na po yung final. Wala na, may mas mataas na ba sa Korte Suprema? Meron po ba tinatawag na Korte ni Shell Jokno? Wala naman po Yun na po yung final and last. Kaya kung hindi mo papakinggan yan, kanino ka makikinig? Di po ba? O ito mga kabayan, pakinggan nyo po yung pagkakaiba nung dalawang interview. Pansinin nyo po kung paano po sinasagot ni Senator Zubiri yung issue patungkol dyan at paano po sinasagot ni Mr. Shell Jokno yung issue Katumbas ng patungkol pagguho ng tunay na prinsipyo ng judicial review ang pagwawalang bahala sa desisyon ng Korte Suprema. Ito ang binigyang diin ni Senador Juan Miguel Zubiri sa gitna ng usapin ng pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kabila ito ng inilabas na desisyon ng Supreme Court na unconstitutional o labag sa saligang batas ang isinampang impeachment case sa Vice Presidente. We should not disregard the Supreme Court ruling. Because if we do, we may be courting a contempt order from the Supreme Court and a possible constitutional crisis. Not to mention a very dangerous precedent. If we proceed with the impeachment trial in defiance of a unanimous en banc ruling. Dagdag pa ni Zubiri, ang pagsalungat sa desisyon ng hukuman ay magsasapanganib sa sistema ng check and balances na pundasyon ng demokrasya ng Pilipinas. Whether we agree to the decision or not, the Supreme Court remains as the final arbiter of all constitutional issues. Let me say that again. The Supreme Court remains the final arbiter of all constitutional issues, lest we want to destabilize the framework of our government. We must respect and honor the Supreme Court of the Republic. Sinabi naman ni Senador Erwin Tulfo na hindi niya pa nababasa ng buo ang pasya ng hukuman. Aniya, nirirespeto niya ang ruling ng Supreme Court at interpretasyon nito ng konstitusyonal na hangganan sa impeachment process. Kung bibigyan niya siya ng oportunidad, handa siyang tupdin ang kanyang dakilang tungkulin at hayaang magsalita ang ebidensya. Ayon pa sa nakababatang Tulfo, aakto siya kasama ang mga kapwa-senador upang panindigan ang mandato sa kanila ng saligang batas ng may integridad at pagiging patas. Inaasahan nito na pag-uusapan ito ng mga senador sa Lunes kung susundin ba o babaliwalain ang desisyong ito ng Korte Suprema. Ngunit para kay Senador Francis Kiko Pangilinan,
Pinigilan anya nito ang kanilang trabaho at mandato sa usapin ng public accountability habang ang Senado at Kamara ay co-equal sa Supreme Court kaya hindi anya ito tama. Sa kabila ng pagtutol ng ilang mga senador, may iba pa na sumang-ayon din ng pagsunod sa kataas-taasang hukuman. Kabilang na dito si Senador Panfilo Ping Lacson na naglabas na rin ng pahayag sa social media kaugnay ng posisyon nito sa SC decision. Dapat anyang respetuhin at sumunod ang Senado sa Supreme Court ruling sa kabila ng mga salungat na opinyon ng ilang legal observers. Partikular na ang interpretasyon ng Korte sa Article 11, Section 3, Paragraph 4 na ang paghahain ng verified complaint ng nasa ikatlong bahagi ng lahat ng miyembro ng House of Representatives ang itatatag na Articles of Impeachment kasunod ng agarang paglilitis ng Senado. Binigyan diin naman ni Senador Sherwin Gatchalian na ang kanyang mga aksyon ay laging batay sa patnubay ng konstitusyon. Kinikilala rin ito ang Supreme Court bilang final authority sa pagpapakahulugan ng mga legalidad sa mga naturang paglilitis. Bunsod nito, sinabi ni Senador Win na nagsalita na ang Korte Suprema at nirerespeto nito ang unanimous decision ng Korte na nagdeklara na hindi konstitusyonal ang impeachment complaint ng House. Sinundan din ni Senador Vicente Tito Soto III ang nauna nitong pahayag na pag-aaralan din niya ang payo sa kanya ng isang legal luminary na maaring i-disregard ng Senado ang desisyon ng hukuman. Aniya, bagaman hindi ito inaasahan, ay susuko ito sa judicial wisdom ng Supreme Court upang mapanatili ang sistema ng gobyerno na ang Korte Suprema ang natatanging hukom ng konstitusyonalidad ng mga aksyon ng ehekutibo at lehislatibo. May panahon anya na hindi pinakikialaman ng Korte ang isang politikal na kwestiyon kaya ito ay isang complete climate change sa bisperas ng pagbubukas ng 20th Congress. Reaction po muna, Kong, dito sa mukhang wala nang mangyayaring impeachment trial. Actually, may mga tanong din ako. Kasi itong nangyaring desisyon ng Supreme Court ay lumabas samantalang naka-convene na yung ating impeachment court. At yung isang bagay na mukhang hindi ata ito na pag-usapan sa desisyon ay anong epekto ng pag-convene ng impeachment court. Kasi ang nakalagay sa ating konstitusyon, once the Senate convenes as an impeachment court, ay ang impeachment court lang ang may sole power to try and decide the impeachment case. Kung maalala ninyo, nung nag-convene ang impeachment court, mismong sila rin ay nagpadala ng utos sa House of Representatives na i-certify kung talagang sumunod ang House of Representatives sa Constitution. Tapos meron pang second directive na itanong daw sa 20th Congress, pag nagsimula na ang 20th Congress, kung gusto nilang matuloy o ituloy yung paglilitis ng kaso. Ang House ay sumunod naman doon sa utos ng Senate bilang impeachment court. Doon sa unan, sinertify nila that everything was above board and in line with the Constitution. Kaya kung hindi lumabas itong desisyon ng Supreme Court, ay malamang natuloy na yung ating trial, impeachment trial na sinasabi natin. Ang nagiging resulta, tama kayo kanina na nakikinig ako sa usapin ninyo, hindi naman sinasabi ng court na totally baliwala na yung impeachment. But if we follow that decision, then we will have to wait until next year para maituloy ang impeachment. Pero Congressman Shell, parang sinasabi nyo, since naka-convene na as an impeachment court ang Senate, ay parang dapat sila na magdesisyon kung talagang dapat ba itong gawin o hindi, at hindi na dapat nakarating sa Korte Suprema. Tama ba yung intindi ko sa inyo doon? Dalawa kasi ang power na kailangan natin balansehin. Yung una, yung kapangyarihan ng Supreme Court to determine kung nagkaroon ng grave abuse of discretion ng anumang ahensya o departamento ng ating pamahalaan. Clear yun, talagang nasa power ng Supreme Court yan. Pero yung pangalawa ay yung power naman ng impeachment court na pag sila ay nag-convene, sila lang dapat ang may sole power or authority to try and decide the impeachment case. Kung lumabas sana itong desisyon bago nag-convene ang impeachment court, ay wala naman ako nakikita ang problema.
dahil exercise ng Supreme Court power to check grave abuse of discretion yan. Pero ngayon na nag-convene na nga ang court, tapos ito na lumabas yung decision ng Supreme Court, it raises a question because the impeachment court is not part of the judicial department. Hindi naman siya sumasailalim sa court structure ng Supreme Court. Kaya ang tanong nga dyan ay, nung una pa lang, pwede bang iutos ng Supreme Court ang Senate bilang impeachment court na mag-submit ng mga information? At ngayon naman ang magiging issue, kasi narinig ko kanina sa ilang balita na may mga senador na nagsabi na hindi, itutuloy namin yung impeachment. So kung ganun ang mangyayari, baka magkaroon tayo ng constitutional crisis pagka ganyan. Okay, you're on YouTube watching a classic Mitski video. But did you know? So let's just kunwari let's take it at face value muna kung no itong decision ng Supreme Court. Pero sa paningin po ninyo ay nilabag ba ang one year ban or 1 year bar rule? Well, ito ay opinion ko at by the way, hindi naman ako official pa na miyembro ng When it happened. prosecution panel. Yeah, So when it happened, yeah. I have not been appointed. I cannot speak for the prosecution panel, nor can I speak for the House of Representatives. Pero dun sa pag-aaral ko ng mga desisyon ng Supreme Court natin, sa tingin ko, once na na-file na yung verified complaint na may pirma ng at least 1/3 ng members ng House, at nag-convene na ang impeachment court, any issues relating to what happened in the House are wala na yun, tapos na yun. Kasi tinanggap na ng Senate yung articles at nagsimula na nilang ilitis ang kaso. Now, if you look at the previous decisions, halimbawa yung sabi na yung decision ng Francisco, ang sabi doon ay the 1 year bar will start when complaints are filed and they are referred to the appropriate committee, which did not happen here. So, may issue talaga yon. At hindi ko naman sinasabing walang power ang Supreme Court na desisyonan yon. Yun lang, ang question ay question ng timing. Pwede pa ba nilang desisyonan yan na nag-convene na nga ang impeachment court at nasa uma-action na ang mismong court? Kasi naglabas na sila ng summons kay Vice President. Si Vice President ay nag-submit na ng answer. Sa amin, sa mga lawyers kasi, basta't may nag-submit na ng answer, ibig sabihin nun, the issues are joined at dapat ilitis na yung kaso. At yun din yung iniintay ng sambayan ng Pilipino. Based sa mga survey, everyone is waiting for the trial to begin para makita kung ano ba ang ebidensya at mismo ang mga Pilipino ang maghuhusga din kay Vice President Sara Duterte. Since marami pa po kayong katanungan, no, like for example, yung timing, tapos kung dapat pa bang kung may right pa ba or yung Supreme Court na gawin itong decision na to given na nag-convene na yung impeachment court, meron pa po kayong plano in February na gumawa ng action po para matuloy po ito? Well, mag-uusap pa kami sa partido ko, no? I cannot preempt the decisions of the Akbayan na party list. But ito ang masasabi ko, matagal na namin hinahanap at matagal na namin panawagan ang pananagutan, lalong-lalo na sa mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan. At yung mismong paraan na nakalagay sa ating saligang batas para magkaroon ng accountability ay through the process of impeachment. Kaya sana, if whatever happens now, ay dapat wala nang maging hadlang in the future to holding public officials accountable in an impeachment trial. After all, wala pa naman tayo sa trial, kaya mahirap na natin sabihin na wala pang day in court, hindi pa nabigyan ng pagkakataon si Vice President dahil may bibigyan talaga siya ng pagkakataon na idepensa ang sarili pag umabot tayo sa trial sa Senado. Mm-hmm. Sa inyo pong legal na pananaw po, no, tingin nyo po ba ay nagkulang talaga ang Kongreso
o napaboran ba ng Supreme Court si VP Sara? Alam nyo, yung impeachment kasi ay isang legal and political exercise. At ito ay yung tinatawag nga, pati yung decision ng Supreme Court, sabi nila ito ay one of a kind o sui generis. Ngayon, kung titingnan natin yung mga nakaraang mga impeachment, ay once that the cases reached the Senate at inaksyonan na ng Senado yan, at nagkaroon na nga ng summons sa ibang mga kaso nga na ituloy na yung kaso na ilitis na, dapat igalang na natin yung prosesong iyon. But of course, that's there, nandiyan na yung decision. Ang isa pang question kasi dyan ay, pwede bang mag-file ng motion for reconsideration? Usually kasi, at kasama rin sa mga karapatan ng mga party litigants yan, na pag may desisyon ng isang korte, lalong-lalo na ang Supreme Court, ay pwedeng mag-file ng motion for reconsideration. Yun lang, dito sa desisyong ito ay nakalagay doon ay immediately executory. Para sa akin, sana dapat mabigyan naman ng pagkakataon ang House of Representatives at yung ibang mga stakeholders na ilaban yung kanilang argumento dahil this is a very unique situation and I think everybody deserves to be heard before any decision becomes final. Okay. So, before, may last question pero i-reserve ko ito ko sa SONA yon na Representative Shell. Punta ako magla-last lang ako question tungkol dun sa impeachment. Kung nakausap nyo na yung ilan sa mga kasamahan ninyo at kung ano rin naging damdamin nila dito sa desisyon ng Korte Suprema. May mga high profile kasi kayo dyan sa minority ng mga personalities. Well, kung ang tinutukoy nyo ang mga other members or incoming members ng prosecution panel, hindi pa kami nakakapag-usap tungkol dito. Okay, sige. Pupunta na tayo sa SONA, Congressman Jokno. Of course, you'll be attending this Monday, right? At meron ba kayong mga gustong marinig mula sa Pangulo na sana ay talakayin niya sa kanyang ika-4 na SONA? Well, yung isang bagay na inihain na namin sa Akbayan Party List ay yung kontra isugal bill na sana ay ma-aksyonan na agad ni Pangulong BBM. Yung isa pa na matagal na rin iniintay ng ating mga manggagawa ay yung 200 peso across the board na wage increase na legislated dahil matagal na nga, ilang dekada na yan na hindi tayo nagkakaroon yan. Sana sa darating na Lunes ay ma-aksyonan na ng ating executive department itong matagal ng mga hinaing at panawagan ng mga manggagawa at pati na rin itong malaking problema sa isugal na nakakaapekto sa ating mga kabataan.